Sa wakas, it's the season kung saan nangingitlog daw sila, hatching. Mahirap sila makita. Ah, okay. Kasi parang nagko-camouflage siya. Ayun! This is a big one. Ah! Ah! And that is their natural defense, you know. Nakalibing talaga sa lupa. Libing na. Hindi na sila mangitlog. Oo. Pero ba't dyan sila nangitlog sa daanan? Tignan natin, ha? May dinaramdaman tayo. Kapansin-pansin ang lumalalim na sugat sa kanyang head. So yung first challenge natin is mabigyan siya ng sedative. Sa sobrang tigas ng kanyang balat, hindi bumaon ang karayom. Sa kagubatang ito, naninirahan ang misteryosong nilalang. Kaya nitong umakyat ng mabilis sa mga puno para makatakas sa kalaban. Kamangha-mangha rin ang abilidad nito na magbago ng kulay. Nakalibing talaga sa lupa. Hindi na sila mangitlog. Oo. Pero ba't dyan sila nangitlog sa daanan? So ito, nakita mo mismong nangingitlog dyan. Mailap at mahirap makita ang mga Negros Forest Dragon. Sa katunayan, higit 7 taon ko nang sinusubukang maidokumento ang mailap na dragon. Nakakita sila ng Negros Forest Dragon. See, oh? Kakaiba yung itsura niya, reddish. Yung likod niya and yung shape ng head niya, angular. 2018 ang kauna-unahang beses na nakita sa telebisyon ang Negros Forest Dragon. Ang nakuna namin halos kasing liit ng butiki. Nasaan na ang mga dragon? Sa kabundukan na ito, naninirahan daw ang mas malalaking uri ng Negros Forest Dragon. Yan ang pakay namin na may dokumento. Sa tagal niyang nangangalaga sa bundok, kabisado raw ng forest guide na si Romel kung saan naglalagi ang mga pambihirang butiki. Last time, pagpunta namin dito, ganito din kami kapawis. Pero ngayon, sa wakas, it's the season kung saan nangingitlog daw sila, hatching. Mahirap sila makita. Arboreal o sa puno naninirahan ang Negros Forest Dragon. Kaya hindi basta-basta ang paghahanap sa mga ito. Tagal na natin naglalakad, wala pa tayong nakikita. Pero dito usually nakakita si Romel ng mga forest dragons. Matapos ang isang oras na paglalakad, Uy, meron na! Nasaan? Ah, okay. Kasi parang nagko-camouflage siya. Ang tagal ko bago naspatan yung tinuturo ni Romel. Pero ito, wow, yung height niya. Ganyan talaga sila, hindi sila mataas na nakikita. Below 6 feet lang sila, Sir Martin. Oh, look at this, oh. Kulay kalawang yung kulay niya. Halos kakulay niya yung puno. And sobrang dikit niya na. Our first adult na Negros Forest Dragon, no? Pero may mga bukol sa tiyan niya. Siguro may itlog to. mas malaki ang crest o palong ng babaeng forest dragon kumpara sa mga lalaki. We got a female gravid Negros Forest Dragon. Look at this, oh. Ang haba ng mga limbs niya, payat. Sa ilalim niya,
is mas lighter yung colors niya. Look at those legs. It's designed to climb, to dig. Yung ating ngipin ito. Ay, serrated, oh. So, mga omnivores ito, kumakain siya ng mga insekto. At saka minsan mga vegetation. The Negros Forest Dragon. Usually, the spikes are for defense. Pati mga buntot nyo. Pag hinuli sila ng predator, napuputol to. Defense na rin nila yan para makatakas sa kanilang kalaban. Pero pag naputol yan, they have the ability to regenerate their tail, which is called autotomy. Agad naming ibinalik ang Negros Forest Dragon sa puno. Baka siguro kaya ganyan ang kulay niya kasi in the process of changing. We're so lucky na nakita tayo ng adult Negros Forest Dragon, pero sabi nila may mas malaki pa dito, doble yung size. So we're gonna let you go. Ayun! This is a big one. Ang Negros Forest Dragon ay isang cold-blooded animal. Kaya sa umaga, kung kailan ito mas aktibo. Paborito nitong mag-basking. Paraan nila ito para ma-regulate ang temperatura ng kanilang katawan. Maya-maya pa, Ayun, Dok, mas malaki, Dok. isang malaking Negros Forest Dragon ang nakita naming nakasabit sa puno. Ayun! This is a big one. Hindi naman talaga lumalaki itong mga forest dragon, pero kumpara naman dun sa mga nakita namin dati, gano'n lang kalaki. This is definitely a big one. Para siyang juvenile na iguana. Maaari itong lumaki ng 30 sentimetro o kasing haba ng isang ruler. Come on, we won't hurt you. Oh, there. Oh, oh, oh my God. Ang laki nito. Wow, ganito pala siya kalaki. Mayroon itong matatalas na ngipin pero wala umano itong kamandag o lason. Ah! Ah! Wow, ganun pala kalakas mga gat. Just enough to crunch an insect. And that is their natural defense, you know. Grabe yung ating adrenaline nung nakita tayo ng Negros Forest Dragon, ano? Napaka-unique ng endemic lizard na ito, ng Negros. And look at that, oh. Ito yung mga tinatawag na yung pillars ng hemipenis niya. So, definitely, this is a male. Yan ang mga characteristics ng mga lizards. An adult male forest dragon would reach about 13 3/4 ang length. So, ginagamit nila ito pang balance. So, it's time to let you go. Sorry to bother you. Go, go, go. 2 beses sa isang taon kumangitlog ang Negros Forest Dragon. At si Romel may binabantayan umanong pugad nito. Nakalibing talaga sa lupa. Oo, libing na. Ganyan sila mangitlog. Oo. Pero ba't din sila nangitlog sa daanan? Oo, daanan. Sa gitna ng daan lagi, sir. Maraming beses na kami nakita na sa gitna ng daan talaga sila ano. Oh, yun. Mukhang elongated yung itlog niya. Parang mga mapipisa na. Tingnan natin, ha? Ayan. Klaro siya. Ibig sabihin walang laman ito. Ito yung mga napisa na. Looks like mga ano pa lang, mga bugok din ito. Hindi nag-hatch itong isang to. Pero wala pang amoy. Paliwanag ng herpetologist o eksperto sa reptiles na si Dr. Arvin Jesmos. Nangingitlog daw ang mga Negros Forest Dragon sa lupa malapit sa tirahan nitong puno. Number one pa rin yung habitat decline. No? So, karamihan na ng mga mababang
kagubatan natin or lowland forest ay halos wala na eh. Masyado nang mataas na elevation kung nasaan yung mga intact natin na forest. Hindi mahirap sa mga Negros Forest Dragon ang magpalaki sa kagubatang ito dahil maraming insekto ang naninirahan dito. Ang tagal kong inantay na maidokumento ang Negros Forest Dragon at sa pagkakataong ito, may lalaki, babae at mga itlog nito ang aking nakunan. Isang indikasyon na ang mga dragon ng kagubatan malayang nakakapagparami sa kabila ng pagiging malapit nito sa komunidad. Go, go, go. Tila hindi mapakali. Pilit na ikinikis-kis ang katawan sa putik. Liad dito, liad dyan. Pero di tulad ng ibang baboy damo, wala itong tas o pangil. Makapal din ang kanyang balat. Pero sa halip na katakutan ito, may dinaramdam ang hayop. Kapansin-pansin ang lumalalim na sugat sa kanyang liig. Sa labas ng kulungan, nakatali ang tila naiiba ang itsura at may sugat na baboy. Ang kanyang lahi, pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon. Panay ang liyad nito sa putik at tila nangangati. Kapansin-pansin din ang sugat sa kanyang leeg. Yung mga baboy daw, ano bang problema doon? Usually, Doc, ang major problem po namin is more on sa sugat. Tignan natin. Yung isa sa mga napansin ko dito, yung balat niya, no? Ang kapal sa mata. Here, merong parang lichenification, we call it. Parang elephant skin, tinatawag nila. This is not normal. Usually, nagkakaroon ng ganyan kapag merong chronic infection or parasitic infection. Agad kong napansin ang tali na tila bumabao na sa kanyang leeg. Oras na para pakainin ng mga alagang baboy sa Aurora State College of Technology, School of Agriculture and Aquatic Science. Pagkalagay ng darak sa kanilang kainan, isa-isa nang lumapit ang mga baboy. Ang mga biik ayaw magpatalo. Nakikipagpunahan sa pagkain. Ang pinakabago sa grupo, ang 2-week-old na biik na ito. May guhit sa kanyang balat. Tila ayaw mawalay sa kanyang nanay. Panay ang dede. Cute to, parang daga. Oh my God, para siyang hamster. Ang cute. Ang kulungan ng mga baboy nasa loob ng eskwelahan. Paraan daw nila ito para higit na mapag-aralan ang Philippine Warty Pigs sa Aurora. Ang mga baboy ramo, 4 na buwan na sa kanilang pangangalaga. Nabili nila ito mula sa hunter o mga aso. Ang dalawang inahin sa kulungan na raw ng anak. Sa kanilang pag-aaral, nasa 50% na raw ang binaba sa populasyon ng Philippine Warty Pig sa kanilang lugar. Nasa kategorya na ito ng vulnerable species o nanganganib ng mawala. Dahil sa pangangaso para gawing pagkain at pagkahalo ng lahi nito sa mga domesticated o alagang baboy. Sa kasalukuyan, nagsasagawa sila ng genetic conservation sa 8 baboy. Ito raw ang unang hakbang para maisagawa ang planong breeding o pagpaparami sa naturang lahi ng mga baboy. Nandun pa rin po yung pagka-wild nila. Ga-attack pa rin po sila kasi very territorial po sila and very protective po sa kanilang mga kasamahan. Wild pigs kasi na-maintain po nila yung biodiversity by means of balancing po yung bundok. So kung saan andoon po yung maraming native plants and animals.
Agad kong napansin ang tali na tila bumabao na sa kanyang leeg. Pati na ang lumalalim nitong sugat. So yung first challenge natin is mabigyan siya ng sedative. Sige lang, huwag kang matakot kuya. Okay. Hawakan lang natin. Hawakan lang po. Hawakan niya, kuya. Hawak. Sa sobrang tigas ng kanyang balat, hindi bumaon ang karayom. Lumili ko yung karayom ko, palitan natin ang karayom. Hawak! Yan. Ayaw tumalab, no? Kita nyo yung kanina, ang kunat ng balat niya. Habang tinatanggal ang tali, nagpupumiglas pa ang baboy. Dito ko nakita ng malapitan ang kanyang sugat. Oo, baon na talaga. I gave an antibiotic to treat the infection. I gave something for the skin parasites. The antibiotic is long-acting and nagbigay tayo ng spray. So nakita natin yung sugat, no, Doc? Ang lalim. I think this is the best that we can do, no? Pansamantala munang pinakawalan ito para mabilis gumaling ang sugat. Pero hindi ito maaaring ihalo sa kulungan ng mga pinag-aaralan nilang Philippine War Pig. Sunod kong sinuri ang mga baboy roon. Para naman doon sa mga maliliit na baboy, no? Bigyan natin ng gamot doon. Eh, nakitaan din kasi ako ng mga lesion sa balat nila. Yon! Ito ka! Ito! Tapusan natin yung mga maliliit eh. Yung mga malalaki naman yung kailangan nating hulihin. Yun yung challenge. Pistulang patintero ang paghuli sa mas malalaking mga baboy. Dapat dito ka sa loob eh. Sinusugod tayo ah. Sinusugod tayo! Hawak. Kunat ng balat. Nabali nga halos itong isang eh. Ay, pumasok ito. Go! Yan! Tulong! What? Yan! Very good. Tagumpay ang aming misyon. Isa-isa natin silang nabigyan ng vitamins at pampurga na makakatulong para lumakas ang kanilang resistensya. First time nilang napurga. Yes, Doc. Yeah. At least nagawa na natin yon. Sana yung skin lesions sila mag-improve. Yung payat, mas mag-gain ng weight. So we don't know, baka may parasites din sila. Muli naming binalikan ang ginamot na baboy. Bisitahin lang natin yung baboy damo na pinuntahan natin kahapon para tanggalan ng tali sa leeg. Kung kamusta na. Ayan na siya oh. O di ba mas happy siya ngayon? He looks happier. He looks a lot better. Wala na nakatali doon sa leeg niya. At hindi na mangangamoy at magsusugat, magdanana yung sugat niya dito sa batok. Ang dating 4 na baboy ramo na kanilang naisalba mula sa mga mangangaso, umabot na sa 8 ngayon. Ang Philippine War Pig sa Aurora, isa sa endemic na lahi ng baboy ramo na matatagpuan sa Pilipinas. Kaya ang pag-aaral nito, malaki ang maitutulong para mas makilala ito at maagapan ang bumababa umano nitong bilang doon. At kung muli nila itong mapaparami, handa raw silang pakwalan ito sa kalapit na kabundukan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.